Isang magandang araw na naman po sa ating lahat. Thank you for joining us. And of course, we are here to experience the joy of salvation. Ang kagalakan po na hindi matitinag at hindi po mababago dahil ang kapangyarihan po ng Panginoon ay ganap sa ganitong klaseng kagalakan. Ang pag-uusapan po natin today is the joy of worship. Expressing joy through worship and praise. Malalaman po natin what worship is all about and syempre, ibabast po natin yung ibang myth about what worship is. So, ang ganda po ng Psalm 100 verse 1 to 3 from the New International Version. Kung maaari pong tumayo tayo at basahin po natin to sabay-sabay while you are all on mute dun sa Zoom. At kasama natin sa social media platforms natin, please do read with us as well. Sabi po dyan, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. And may the Lord add power, glory to the reading of His mighty word. Bago po tayo magpatuloy, manalangin muna po tayo. Panginoon, turuan niyo po kami na ang pagsamba ay hindi limitado sa pag-awit o pagsayaw sa presensya mo. Ang pagsamba ay isang kapamaraanan ng pamumuhay kung paano kami magsalita, magdesisyon, mag-isip, kumilos, kung paano namin maranasan, Panginoon, ang iyong presensya, kung paano kami mag-express ng aming thankfulness and gratitude. Kung paano kami, Panginoon, nakiki-interact sa ibang tao. At syempre, ang pagsamba po sa simbahan, ito po ay para sa iyo, hindi para sa amin. Ito po, Panginoon, yung pagkakataon na maibabalik namin ang aming utang na loob sa kabutihan mo at sa pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, ang hiling namin, habang kami, Panginoon, ay nakikinig sa iyong salita, habang ito ay aming ninanamnam, habang ito, Panginoon, ay tumitimo sa aming puso, kami, Panginoon, ay magkaroon ng sigla at ikaw ay mabigyan namin ng gloria sa tamang pagsamba. At ang hiling namin, Panginoon, habang kami ay sumasamba, nakikinig sa iyong salita, ang buong katawan namin, Panginoon, ang buong isipan namin, ang buong puso namin, Panginoon, ay nakaumang sa iyo. Sinasamba ka namin, Panginoon, kahit hindi kami nagsasalita. Habang nakikinig kami, Panginoon, sa iyong mga mensahe sa araw na ito, baguhin niyo po kami. Masunod po namin, Panginoon, ang aming pag-aaralan at ikaw ang aming masamba sa pamamagitan ng aming buhay. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, napakaganda po talaga ng invitation ng Psalm 100 verse 1 to 3. Yan po yung isang pinakamalalim na pagsiwalat ng pagkapasalamat sa Panginoon, yung mula sa puso, yung mapapasigaw ka para sa Panginoon at inaanyayahan mo yung mga tao o ang sitwasyon mo sa iyong kapaligiran na sumabay. Dahil pag tinignan po natin yung likha ng Panginoon, sila po ay sumasamba sa Diyos. Automatic po sa kanila, instinctively, they are reaching out to the heavens. They are reaching out to the light source. Except of course yung mga animals deep down in the sea. But pag tinignan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon in this manner, ang buong mundo po ay talaga nga naman sumasamba sa Panginoon. Sino nga ba ang nilikha ng Panginoon na hindi marunong sumamba? Kadalasan tayo pong mga tao. Ang sabi po niyan, paglapit natin sa Panginoon, tayo po ay dapat may galak, tayo po ay masigla, tayo po ay masaya. Dahil pag nirouse po natin yung ating sarili, ang nangyayari po sa atin kapag tayo ay nagpapasalamat, ini-express natin yung ligaya, nababago po yung mood natin. Maaring pagising natin kaninang umaga, hindi tayo ganado, wala tayong enerhiya. Ngunit pag tayo ay simulang magpasalamat sa Panginoon o di kaya yung buong katawan natin, hiniling natin, Lord, by your grace, gisingin niyo po ako, balutan niyo po ako ng inyong presensya at maalala kong ikaw ay napakabuti, ikaw ang lumikha sa amin, ikaw, Panginoon, ang aming Diyos at kami ay sayo, kami ang iyong pastor. We are the sheep in your pasture. And so, this is very important. Dahil ito yung tamang pagsamba. There is holy fear. Yung may reverence tayo, may respeto tayo sa Panginoon. Hindi yung habang nakahiga kang ganyan sa kama mo,
mo, kung anong sinasabi mo, kukunin mo kagad yung cellphone mo, titignan mo kagad. Hindi, yung pag-umpisa mo ng araw mo, ito ay reflection ng pagkapasalamat mo sa Panginoon dahil may hininga ang iyong dibdib, nagising ka sa oras na yun. Kaya ang araw mo tuloy kakaiba. Kakaiba ang araw mo dahil ang Panginoon ang pumasayo, ang presensya niya ay sinakop, binalot ka, at ang iyong nais ay magpasalamat at magpuri sa Kanya. Hindi yung pagising mo, trabaho na naman, Lord. Hindi yung pagising mo, Lord, pasok na naman, may exam na naman. Hindi yung pagising mo, salamat at may exam, mapapatunayan ko sa pamamagitan ng grasya mo kung talagang ako ay handa na makapasa sa subject na ito. Excited ka sa trabaho kahit alam mo maraming deadlines dahil alam mo that it is God who gave you the power to produce wealth. Nagkakaroon ka ng mas maayos sa pananaw. Nakita mo yung asawa mo, minsan naiinis ka sa kanya. Ngunit pag ikaw ay sumamba sa Panginoon, anong mangyayari sa iyo? Magpapasalamat ka sa asawa mo dahil siya yung katuwang mo sa panahon na to. Except of course kapag may ginagawa talaga siyang masama sa iyo na kailangan mo nang i-report sa police, i-report mo sa police o di kaya dalhin mo sa barangay o di kaya dalhin mo doon sa pamilya ng iyong asawa para magkaroon ng pagtutuwid ang mga bagay na ito kung appropriate siya. And so, napakaganda po ng bagay na ito dahil tayo po ay nagbabalik tangkilik sa ating Panginoon. Ano nga ba ang joyful praise pag tinignan po natin? Ito yung expression ng adoration, yung pagkamangha, yung nalalaglag yung panga mo habang nananalangin ka kasi na-realize mo, oh, grabe ka talaga, Panginoon. Ibang klase ka. Kahit anong ginagawa ko, mahal mo pa rin ako. Nilatag mo ang pinakamagandang plano sa buhay ko. O Diyos, Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, bago pa lamang ako hinulma sa sinapupunan ng aking ina, meron ka ng hinanda na gawain para sa akin na ipamamuhay ka na lang. At ito yung tinatawag natin predestination, but we will not go there. And of course, anong sabi ng Panginoon sa Ephesians 2:10? You are His masterpiece. You are His divine workmanship. At kung minsan kapag hindi tayo sumasamba sa Panginoon, nakakalimutan natin yun kasi nawawala yung galak natin para maalala natin enough, paano nga ba tayo ginawa ng Panginoon? So today, we're going to talk about two things, joy-filled worship. Remember, it's a lifestyle, hindi lang yung pag-awit o pagsayaw sa Panginoon. At syempre, ang joy changes everything. So bago tayo pumunta roon sa verse ng joy-filled worship, ang tanong ko sa inyo, what does it mean to worship with a joyful heart? Okay, so yung pagsamba mo sa Panginoon, punong-puno ka ng kagalakan, paggising mo, bago ka matulog, puno ka ng kagalakan. Kung ikaw ay nagluluto, ikaw yung taya sa bahay, sa pagluluto, ikaw yung taya sa bahay sa paglilinis, paglalaba, paghuhugas ng plato. That's part of, a joy-filled worship. Everything is worship kung titingnan natin. At because there is a there is reverence before the Lord. There is adoration and thanksgiving. Hindi yung magrereklamo ka dahil naghuhugas ka ng plato. Papasalamat ka dahil may nakain ka at naghuhugas ka ngayon ng plato kasi nabusog ka. Di po ba? Meron kang kagamitan na kailangan mong hugasan dahil ginamit yan sa pagluto at pagkain mo. Meron kang bahay na pwede mong linisin. Di po ba? Yun yung nadadala ng joy-filled worship. Lifestyle siya. Makikita mo yung mga bagay na magbibigay ng kagalakan sa iyo. Sabi po dyan sa Psalm 96 verse 7 to 10 from the New Living Translation, tayo po kayo when it's possible, of course. Read with me. Sabi po dyan, O nations of the world, recognize the Lord. Recognize that the Lord is glorious and strong. Give to the Lord the glory He deserves. Bring your offering and come into His courts. Worship the Lord in all His splendor, in all His holy splendor. Let all the earth tremble before Him. Tell all the nations, the Lord reigns. The world stands firm and cannot be shaken. He will judge all peoples fairly. Amazing! Amazing. So, ano nga po ba ang pagsamba? Pag pumunta tayo sa church worship, hindi ito yung panahon para tayo ay umiyak dahil tayo ay dumadaan sa isang mahirap na sitwasyon. Hindi ito yung panahon para magreklamo ka. Hindi ito yung panahon para humiling ka sa Panginoon. Ito yung panahon na sabihin mo itong mga bagay na ito. The Lord is
glorious. Ano mangyayari pag naging totoo yung sinabi mo that the Lord is glorious and strong? Mababago yung iyong nararanasan sa oras na yun. Hindi mawawala yung problema, hindi mawawala yung pagsubok, hindi mawawala yung disiplina, hindi mawawala yung hirap, ngunit nababago ang iyong pag-iisip dahil nakikilala mo ang Panginoon at kung sino siya. 'Di ba kung sino ang Panginoon? He deserves all glory. He deserves all worship. Bakit? Kasi nilikha niya tayo. Kung mauunawaan lang natin yung tamang pagsamba, uunahin natin siya araw-araw sa ating devotion, sa ating meditation. Uunahin natin siya sa ating panalangin. Uunahin natin siya. Makikita natin nakakaiba ang araw natin. Napakamakabuluhan, punong-puno ng excitement. Ang ganda ng karanasan because we are worshiping God properly at tayo ay binibigyan hindi lang ng pag-asa, hindi lang ng kagalakan, hindi lang ng kapayapaan, hindi lang ng pag-ibig, kung hindi pagbabago. Pagbabago. Kasi nagiging kawangis mo siya. Kaya pag ikaw nababago ka negatively, sino yung sinasamba mo? Maaring asawa mo siya, maaring celebrity yan, hindi ko alam. Pero ina-assimilate mo kasi yung katangian niya. Pero pag ang Panginoon ang sinamba mo and you tremble before Him, ano ang nangyayari sa'yo? You are able to be transformed. Yun yung nangyayari sa'yo. At walang mawawala sa'yo. Bakit tatanggihin mo yung transformation that comes from God? You will be changed from glory to glory. Di ba? Hindi ka na magiging masungit. Magiging mabait ka na. Hindi ka na magiging makulit. Magiging maayos ka na. Hindi ka na tamad. May ambag ka na. Dahil habang sumasamba ka, binabago ng Panginoon yung ugali mo, yung puso mo, inuuna mo siya, at nauunawaan mo yung mga bagay na mali sa'yo, at nauunawaan mo yung mga bagay na kayang gawin ng Panginoon para mabago ka, mabago yung circumstance mo, unahin mo siya kasi ito yung magbibigay sa'yo ng maayos na pamumuhay. Naalala ko po, meron po akong kina-counsel na asawang babae. Sabi ko sa kanya, o sige, pag pumayag yung asawa mo, pumunta kayo sa akin, tapos pag-usapan natin yung problema. Sabi niya, naku po, magkakaproblema po tayo. Sandali. Ito ang gawin mo. Bago mo siya imbitahan, magkaroon ka ng panahon na pasalamatan mo ang Panginoon, hilingin mo sa Kanya ang tamang pagsamba, tamang pagrespeto sa iyo, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi ko sa Kanya, tanungin mo ang Panginoon kung ano yung dapat mong gawin. At pagkatapos nun, anyayahan mo ang asawa mo. Invite your husband. And so ginawa niya. Yun po yung nagagawa pag ikaw ay napaka masunurin sa Panginoon. So ginawa niya yung sinabi ko. Nadala niya yung asawa niya dahil nabago siya, dahil inuna niya ang Diyos at nakita niya kung ano yung gagawin ng Panginoon dun sa pag-uusap nila. So nung dala niya ang kanyang asawa na hindi pa born again during that time, at meron talaga silang hindi magandang conflict sa bahay, yung asawa niya handang makinig sa salita ng Diyos. Dahil yung pananampalataya ng babaeng ito na lumapit sa Panginoon ay tumapang lumakas dahil tama yung pagsamba niya, tama yung pakikiniig niya sa Panginoon. Inuna niya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat bago niya kinausap yung kanyang asawa. Kasi ganoon naman po talaga eh. Hindi natin kayang baguhin ang ugali ng mga tao sa ating kapaligiran. Ngunit ang Panginoon maari niyang impluwensyahan ang mga taong mahal natin sa buhay sa pamamagitan ng panalangin natin sa kanila. Pero ito po ang gagaranti ko sa inyo. Kadalasan po sa tamang pagsamba sa Panginoon, dahil siya yung ating inuuna, ang babaguhin niya ay tayo. At makikita natin magiging iba yung pakikitungo natin doon sa mga mahal natin sa buhay at mapapansin yan. Bakit ang saya ni Papa? Bakit ang saya ni Mama? Bakit ang saya ni Ate? Bakit ang saya ni Kuya? Kahit makulit ako, may ginagawa akong mali. Bakit nagbago ang kanilang pakikitungo sa akin? Bakit inuunawa nila ako ngayon? Bakit pinapainggan nila ako ngayon? Bakit binibigyan nila ako ng pagkakataon na makapagsalita? Dahil binabago po tayo ng Panginoon. Sa tuwi-tuwi nang tayo ay sumasamba sa Kanya.
Kaya napakaganda po talaga na sumama sa isang simbahan, sumamba tayo collectively, maaring online, maaring in person, makasama natin yung mga taong totoong nananambahan sa Panginoon at mapapansin nyo, iba yung enerhiya, iba yung karanasan, ah, iba yung nararanasan nating emotions, for a lack of a better term, habang tayo ay nagkakaroon ng pagsamba sa Panginoon. People will be changed by God, not us. Because they will see God in us. Makikita nila, mararanasan nila ang Panginoon habang tayo ay nagpapakita ng gantong katangian because inuna natin sambahin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, pag-usapan naman po natin, paano ba nababago yung komunidad natin sa tamang pagsamba? And this is very important. This is key. So tanungin natin ang sarili natin, paano natin mapupunuan ang ating pamilya, ang ating komunidad, na magbago ang kanilang karanasan sa pagsasamba na may kagalakan? Paano natin ito madadala? Remember, hindi naman kailangan na tayo ay kakanta o sasayaw. Yung kapamaraanan pa lang natin ay lifestyle na agad ng pagsamba. At maririnig nila ang lingwaheng ginagamit natin. Mararanasan nila ang emosyon na meron tayo. Makikita nila sa mukha natin yung countenance at makikita nila na may problema tayo, pero hindi natin hinahayaan na kainin tayo ng problema. May kaaway tayo, pero hindi natin sila inaaway. Minamahal natin sila. May mga tao na tayo ay sinaktan, ngunit pinapatawad natin sila. At dahil nararanasan nila ang Panginoon, sila ay matututong sumamba rin sa Diyos kahit sa kalagitnaan ng kanilang mga challenges sa buhay. At kahit minsan, nai-expose ang kanilang kasalanan, nasasaktan sila dahil nakikita nilang yung mga mali sa kanila, sila ay nadadala natin sa presensya ng Panginoon. At nababago yung pamilya natin, nababago yung relasyon natin sa mga mahal natin sa buhay, doon sa compound ng mga magkakamag-anak. I will go there later on. Basahin po natin ang Psalm 150 verse 1 to 6 from the New International Version. Sabi diyan, praise the Lord! Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Yung joyful na pagsamba po kasi sa Panginoon, it's truly contagious. Pag tinignan po natin dyan yung ano yan, yung ripple effect ng pagsamba. So, they were praising God. They were praising God in the sanctuary. They were praising God in the heavens. They were praising God for His acts of power. They were praising Him for His surpassing greatness. They were praising Him with the instruments of trumpet, of harp, of lyre, of timbrel, and then they started dancing. They praised Him with strings and pipe, with the clash of cymbals and resounding cymbals. So talagang ang glorious po ng pagsamba. And then the last bit, verse 6, it's amazing. Ito po kasi yung dulo ng Psalm. Ito po yung parang pinakil, ito yung crescendo, ika nga. Let everything that has breath praise the Lord. And the earth was praising God. All of the trees in that location, all of the living creatures in all of that location. Because joyful worship is contagious. Yun po yung nangyayari sa atin. We become beacons of light. We transform environments. So ang tanong ko po sa inyo, yun po ba yung nararanasan ng mga tao sa ating kapaligiran? When we come because we praise God without even singing, we just praise God in everything that we do. In our prayers, we praise Him. Pagdating natin sa isang lugar, all of a sudden, things change. All of a sudden, the mood changes. All of a sudden, people will be drawn to God. Of course, meron po talagang maiinis sa atin ha. Hindi nawawala yun. I have experienced that. Nabubisit sila dahil mukha akong masaya. But that's part of praising God. That's part of your lifestyle. That's part of your worship. And so ganun po ang kapangyarihan ng Panginoon.
Balik po tayo doon sa compound ng mga magkakamag-anak. Kadalasan po kasi nagkakaproblema sa ganyang klaseng magkakasama po yung mga magkakapatid sa isang compound. But if there is one house there and they start praising God, and they start worshiping God, literally speaking, or they start to act earnestly in doing things for God, nakikita yan ng mga ibang tao doon sa bahay, sa compound ng mga magkakapatid. And they will experience God in a very powerful and personal way. It is impossible for them to deny yung kapangyarihan ng Panginoon na andoon sa mga tao na sumasamba sa Diyos. Kaya nga po, sa isang katulad ko, sabi sa akin ng isang ka-office mate ko, sabi niya, nung patapos na yung kontrata ko, sabi niya, mamimiss ko ang ngiti mo, sabi sa akin ganun. Tapos napangiti ulit ako sa kanya, alam mo, ibang klase yung ngiti mo. Araw-araw na nakikita kita, pag nasa opisina ako, nabibigyan ako ng sigla. That is the lifestyle of praising. People will just be affected because they experience God. Yun yung nagagawa ng ganong klaseng buhay. Because God transforms us from the inside out. Nagiging maayos tayong kapitbahay, nagiging maayos tayong asawa, maayos na kapatid, maayos na anak, maayos na estudyante, maayos na trabahante, maayos na negosyante. So that's what happens when we start to worship God. At ito po ang isang gagaranti ko sa inyo. When you start worshiping God, nagagamit mo yung talents mo, yung gifts mo, because na-identify mo siya, na-highlight siya sa buhay mo. So kung saan ka malakas, kung saan ka strong, where your strength lies, nakikita mo yon and you start to do those things and you start to improve. Humuhusay ka. Because yun yung design ng Panginoon sa'yo eh. For instance, na-discover mo sa iyong buhay na ikaw po ay magaling pala na magluto, dati kang guro. Eh, mas magaling ka pala magluto and all of a sudden you find yourself cooking and cooking and cooking because you are, moving in the strength and gift of God. And you are enjoying life. At yung pagluluto mo na yun, maaaring sa pamilya mo, sa mga kasama mo sa church, or sa ibang tao, sa handaan, or whatever. And then eventually it might become a business. It might be a ministry. Tuturuan mo naman yung ibang tao magluto. And that's how you evolve. That's how you are transformed. Kasi nai-expose ka sa presensya ng Panginoon. At ang Panginoon ngayon, dahil kitang-kita mo at nararanasan mo siya, naiintindihan mo kung sino ka, saan ka mahusay, saan ka magaling, saan ka magiging masaya. Maraming tao sa mundong ito, kahit mga Kristiyano, nabubuhay sila sa lugar na hindi sila masaya kasi hindi sila marunong sumamba. Yun ang totoo. And it is something that we can all prevent. We can all stop from having. And that's how beautiful life is. When we worship God, ang dami yung nagagawa kasi siya yung uunahin natin. Yun ang tamang pagsamba. So tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Inaanyayahan ko po ang mga kasama natin na hindi pa nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon at nais niyo pong maranasan siya bilang Diyos at tagapagligtas. This is the opportunity for you na masamba natin siya ayon sa kalooban niya, masamba natin siya ayon sa kapangyarihan niya, maibigay natin ang tamang ah, gloria sa kanya the way He deserves. And so right now, kaibigan, habang ikaw ay nakayuko at nakapikit, hingi mo ng tawad ang mga kasalanang naalala mo. Hallelujah. Magpasalamat ka kay Jesus dahil siya ang ating Diyos at tagapagligtas. Magpasalamat ka dahil siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maligtas sa dagat-dagatang apoy at maging malaya sa ating kasalanan. At ito ang pinaka-importanting step. Pray with me this prayer. Ulitin mo ito. Kailangan mong i-verbalize ito because it's very clear in the Bible that if we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe that God raised Him from the dead, we will be saved according to Romans 9:9-10. So repeat after me this prayer. Panginoon, manahan ka po sa aking puso, sa aking isip, sa aking pagkatao bilang Diyos at tagapagligtas ko.
Nais ko pong maranasan ang tunay at punong-puno ng kagalakan na pagsamba. Baguhin niyo po ako. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede kang dumilat ng dalian. At kung ikaw ay nanalangin mula sa puso, makakaranas ka ng pagbabago. Ang pagbabago ay ebidensya ng tamang panalangin at kaligtasan mula sa Panginoon. Maaring magkaroon ka ng pagkauhaw sa salita ng Diyos, maaring maghanap ka ng kapahan, maaring dumating ka sa punto na hindi ka na makapagmura, hindi ka na makapagsinungaling, ayaw mo na ng mga bagay na kinagigiliwan mo dati. At marahil yan ang ebidensya ng totoong kaligtasan. At kapag ikaw ay namatay sa iyong pisikal na katawan, ang kaluluwa mo ay pupunta sa langit. Ngunit higit dyan, ikaw ay magiging malaya sa buhay na makasalanan ng mga mundo habang ikaw ay naandi. Hallelujah. Sa mga kapatiran, nais kong manalangin tayo sa oras na ito. Kung nakalimutan mo na ang tamang pagsamba, ang buhay, ang lifestyle ng worship, I encourage you today. Lumapit ka, dumulog ka sa Panginoon within the next 1 to 3 minutes, and afterwards we will pray. Ihingi mo ng tawad ang kapabayaan mong ito, ang kasalanang ito, dahil hindi yan ang inutos ng Panginoon sa atin. Ang utos ng Panginoon, sambahin natin siya sa ating pamumuhay. At pagkatapos ng panalangin mo sa Kanya, we will all come together and pray together. Hallelujah. Be alone with God and come to Him in repentance. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa katuroang tamang pagsamba at sa pamumuhay, Panginoon, or the lifestyle of worship. Nalain ko po, Panginoon, sa oras na ito ay paranas niyo po sa lahat ng mga kapatiran, sa mga nais bumalik sa iyo at maranasan muli ang tamang pagsamba. Sa mga kapatiran na kasama namin ngayon na tama ang kanilang pagsamba, ibalik niyo po ang kagalakan nila sa kanilang pagsamba sa pamamagitan ng araw-araw nilang desisyon at pamumuhay. Sa oras po na to, Panginoon, I pray for healing and deliverance sa mga kapatiran namin na kalimutan ang gawain ito, na nakalimutan ang presensya mo, Panginoon, sa kanilang buhay. Hinihiling ko po, makapangyarihang Diyos, baguhin niyo po kaming lahat, kahit sa mga matapat sa iyong magsumamba, para lalo kaming lumalim sa aming relasyon sa iyo, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ang hiling namin ay simple lang, ikaw ang aming dakilain, ikaw ang aming sambahin. Hayaan niyong mabago kami, Panginoon, sa aming araw-araw na pamumuhay. I pray for revival, Panginoon. I pray, Heavenly Father, for rich generosity sa lahat ng mga nakikinig ng mensaheng ito. I pray na ang kanilang Kapaskuhan, Heavenly Father, will be a Christmas of simplicity, but more than that, a Christmas of worship, of honor, of power and praise para sa iyo lamang. Let their Christmas, Heavenly Father, be the best Christmas, a Christmas filled with worship, a Christmas filled with reconciliation, yung pagkakasundo, Panginoon, ng mga kasama sa buhay na nagkatampuan, Lord God. Magkaroon po ng kapatawaran, magkaroon po, Panginoon, ng paghingi ng kapatawaran. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang maging sentro ng bawat tahanan na nakikinig o nakakinig ng mensaheng ito. Dahil ikaw ang dakilang Diyos, ikaw ay mapagmahal sa lahat, at ikaw ang dapat sambahin. Wala pong iba. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos. Purihin ka, lahat ng may hininga.
Sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. I hope that you were able to, discover the power and presence of the Lord in that message. And of course, sa mga kasama po natin sa social media platforms natin, we encourage you, please do reach out to us. Kung kayo po ay naghahanap ng simbahan, you are more than welcome to come. Kung ikaw ay na-born again through this program, through this message, please do reach out to us because it's very important for us to bring you closer to Christ. At syempre, para tayo ay magkaroon ng paglago at tamang pagsamba. At kung kayo po ay naimbita ng mga tiga SNJ, please do come to them, ask them about the program so that they may tell you about discipleship and how to be part of the church. Please, please, hinihiling po namin na magsabi po kayo ng inyong pasalamat, papuri sa Panginoon, or any prayer request, please do reach out to us and we will definitely endeavor to contact you. Sa mga kasama po natin via Zoom, please do stay for a while because we are going to have a short fellowship. And I hope that i-share po natin ang ating content. Kung kayo po ay nakinabang sa mensaheng ito, I pray na parte po ng ating tamang pagsamba sa Panginoon is to share the word to the people whom we know needs God today, or to the people whom we know needs revival. Mga born again na mga kilala natin na nawala, nawaglit sila sa kanilang relasyon sa Panginoon, help us reach out to them by sharing our content. So goodbye for now. God bless you and keep you until next time.